Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung mapapansin niyo po yung tatlong salita, familiar po kayo sa mission and vision ng Mighty One. Oo, familiar. So, tatandaan niyo lang po lagi yung tatlong salita na to. Know, live, and disciple. And last week, pinag-aralan po natin kung ano po yung tinuro ni Pablo o yung sinabi ni Pablo sa Romans 1 at kung ano po, paano mabuhay ang isang mananampalataya. Una po yung sinabi ng SR natin kanina. Ano po yung una? Isa sa puso. Isa sa buhay at ayun, may hand gesture na tayo, di ba? Una, isa sa puso, isa sa buhay at ibabahagi. Ngayon, sa ating po pagpapatuloy ng pag-aaral ng Romans, titignan po natin kung ano po ang sinabi ni Apostol Pablo patungkol sa buhay ng mga Hentil at buhay ng mga Hudyo. Sino po nakapagbasa ng Romans 1 verse 18 to 3 verse 20? Yeah, sa mga nakapagbasa po, nakukuha niyo po kung saan nanggagaling yung magiging title natin dito mamaya. Sa mga may Bible po, pakibuksan po ang inyo pong Biblia sa Romans 1 verse 18. I highly encourage na sa susunod po magdala po tayo ng actual book, no, para mas makita po natin or ma-feel po talaga natin yung Word of God. Ngayon, nung next slide po, ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang title natin ngayong umaga. Buhay ng walang pananampalataya. Kung nung nakaraan po, buhay ng may pananampalataya ang ating po pinag-aralan. Ngayon, titignan po natin, ano po ba ang buhay ng mga taong walang pananampalataya? Ano po? Romans 1 verse 18 to 3 verse 20. Sa mga tao po na nasa Zoom at sa mga tao po na nandito, imagine po natin na para po tayong nasa courtroom. Alam niyo po yung courtroom? Sino na po nakapunta ng korte? Nakapasok na ng korte. Ano pong nakikita ninyo sa loob? Judge. Nandun yung judge. Ano pa? Nandun yung, syempre yung akusado. Nandun yung nililitis. Syempre, ano pa? May mga audience, may mga tao, may mga witness. So, isipin po natin, nasa isa po tayong malaking hukom. Courtroom, sobrang laki, as in lahat tayo nandun. Tapos, lahat po sa tahimik, walang nagsasalita. Tapos biglang may nagsasabi, all rise! Wow, all rise daw. Walang tumayo. All rise! Sabing ganon. The honorable judge is now entering the courtroom. Honorable judge. Andyan na yung hukom. Sa tingin niyo, kung kayo yung nasasakdal or kayo yung akusado, anong mararamdaman niyo pag nandyan na yung hukom? Siyempre, kakabahan kayo. Diba? Nakakatakot kasi parang, andyan na eh. Lilitisin ka na. Tapos, alam niyo yung martilyo, yun yung pinaka-nakakatakot pag bumagsak. Kasi ibig sabihin, nahusgahan ka na. So kung ikaw po yung nasa sitwasyon ng akusado, kasi balang araw lahat po tayo magiging akusado. Tapos, tinawag yung pangalan mo. Buong pangalan mo, tinawag. Wari ako, Noela Marie Labiña Manas, ikaw na. Ako na lilitisin. Sa tingin niyo po ba, kung ikaw po yung nasa sitwasyon na yon, handa ka na ba? Handa ka na po bang humarap sa hatol ng buhay mo? Handa ka na ba na makita kung ano yung mga ginawa mo?
At saka, ito po yung pinakamahalagang tanong. Siyempre sa paglilitis, di ba? Tinatanong dyan, guilty or not guilty? Sa umaga po na ito, titignan po natin, ano po ba ang husga sa atin? Guilty po ba tayo or not guilty? Yan. So, sa puntong ito, wala na po tayong dapat pagtakpan. Wala na po tayong dapat isipin, kundi ang sarili lang natin dito. Huwag natin titignan yung ibang tao, Promise. Promise. Walang mag-iisip ng iba. Tayo lang. Isipin niyo yung sarili niyo sa pag-uusapan natin ngayon. Okay? And, isipin niyo na wala kayong abogado. Walang ibang magtatanggol sa inyo, kayo lang. Walang magpepresenta ng ibang ebidensya, kayo lang. Ngayon po, samahan niyo po ako sa Romans 1, verse 18. Basahin po natin. Pinapakita ng Diyos ang tindi ng galit niya, galing sa langit, laban sa lahat ng kasalanan at kasamaan ng mga taong pumipigil sa katotohanan dahil sa kasamaan nila. Sa punto po na ito, kung mababasa po natin ang Romans 1 verse 18 hanggang verse 32, pinapakita po dito ni Apostol Pablo, kung gaano kagalit ang Diyos sa ginagawa ng mga hentil. Makikita po natin dito kung paano mag-express ng galit ang Diyos. Sino po dito nakaranas na magalit? Sino nakaranas na magalit? Sino nakaranas na kinagalitan? May nagalit sa inyo? Hindi ganyan ang galit ng Diyos. Hindi ganyan. Hindi katulad sa tao. Iba po magalit ang Diyos. At wag na po natin hangarin na magalit ang Diyos. Pero dito, pag nakikita po natin dito na galit po siya sa kasalanan. Lahat po ng mga mababasa po natin dito, listahan po ito ng mga kasalanan na ginawa ng Hentil at Hudyo. Specifically, sinabi talaga ni Paul kung ano po yung nangyayari sa panahon nila, kung ano yung mga listahan ng kasalanan na ginagawa ng mga Hentil. So punta po tayo ulit sa courtroom. Ang una pong akusado na haharap sa hukuman ay yung mga taong isinasawalang bahala ang kasalanan. Ano po ibig sabihin nito? Yung mga tao na isinasawalang bahala yung katotohanan. Alam nila eh. Alam nila yon. Pero, ang ginawa nila, kinampihan nila ang kasalanan. So ngayon makikita po natin, samahan niyo po ako, kung meron po kayong Bible, hindi ko na po babasahin lahat. Pero tignan po natin yung Romans 1 verse 21. Ang sabi po dyan, kilala nila ang Diyos, pero hindi nila binibigay sa Kanya ang karangalang para sa Kanya. Hindi sila nagpapasalamat sa Kanya. Instead, yung mga bagay na walang sense ang iniisip nila at dumilim na ang mga utak nilang walang alam. Kung may nagtatanong po, ang ginamit po nating version dito ay Pinoy version, kaya medyo Taglish siya. Yan. Para applicable talaga siya sa Pinoy. So makikita po dyan yung kulay red. Pakibasa nga po. Kilala nila ang Diyos. Sa buhay po natin dito sa mundo, napaka-imposibleng isipin na may tao na hindi nakakakilala sa Diyos. As long as humihinga ka, humihinga ako, alam kong may buhay ako, yung mga yan nakikita nyo sa paligid, yung mga halaman, yung mga natural resources, yung konsensya mo, patunay na yan, nakilala mo ang Diyos. Alam mong may Diyos. Alam nating may Diyos. Pero sa punto to, anong ginawa ng mga tao? Kahit kilala nila ang Diyos. Instead,
Yung mga bagay na walang sense ang iniisip nila at dumilim na ang mga utak nilang walang alam. Grabe, sakit. Walang alam. Walang laman. Sakit. So kung mababasa po natin or kung nabasa nyo po, nakita nyo po dyan, di ba, na yung sitwasyon po ng mga hentil, meron pong dalawang pinaliwanag dyan na kasalanan, which is, hindi naman dalawa lang, pero yun na yung kabuuan ng kasalanan nila noon. Idolatry, o pagsamba sa Diyos-Diyosan, at immorality. Yung idolatry, akala natin, kasi noong panahon nila, literal na gumagawa sila ng mga hayop na ginto. Nuukit nila yan. Sa kahoy, sa bato, sa ginto, anong mga klaseng bato, inuukit nila yan. Tapos immorality. Nawala na sila ng pake sa kung anong kasalanan yung gawin nila. Pagpatay, pagnakaw, no, ikipagrelasyon ko kani-kanino. Nabasahin niyo na lang, specific yan eh. Pero kung titingnan natin yung panahon natin ngayon, let us reflect sa ginawa ng Diyos. Alam niyo po yung salitang evolution? Sa mga mahilig sa science, evolution, wow, ganda. From a single cell to a human being, nagawa ka. That's evolution. Kung makikita po natin nung sa usbong na series, no? Usbong, pag-aaral natin ng usbong, ang pagkakagawa po ng Diyos sa tao ay napakaganda. Sobrang ganda. Kaso nangyari yung devolution. Ano po yung devolution? Kabaliktaran siya ng evolution. So imagine niyo na lang, no? Sa pagiging isang magandang tao, magiging isa kang alabok. Sa isang pagiging magandang tao, magiging isang single cell ka. Nasabi, walang alam. Masakit yun sa history ng tao. Kasi kung aaralin po natin, sobrang ganda ng pagkakagawa ng Diyos eh. Kaso mas pinili po natin na talikuran po ang katotohanan at piliin po ang kasalanan. So may makikita po tayo dyan na listahan po nung mga kasalanan po na nangyari noong panahon ng mga hentil. Maliit yan. Dami, di ba? Kulang pa yan eh. Nung nag-search ako, sobrang dami. Pero, pansinin po natin itong red na line. Alam nilang mali ang mga ito, pero hindi lang nila ginagawa. Hinihikayat pa nila ang iba na gawin din ito. Diba? Masakit. Kasi, yung mga tao, kahit tayo ako, napansin ko, pag ako gumawa ng kasalanan, ang daming damay. Kahit ang plinano mo lang naman, ikaw lang, ako lang. Pero hindi, nadadamay yung pamilya mo, nadadamay yung mga kaibigan mo, nadadamay yung mga tao sa paligid mo. Ganun po yung nangyari sa kanila. Inisip nila yung sarili nilang kapakanan, pero hindi nila naisip na kada gumagawa po sila ng kasalanan, dinadamay nila ang iba. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na ang kasalanan, mali ko lang. Hindi po natin pwedeng sabihin na, pasensya na. Instead na letter B yung pinili ko, letter C pinili ko. Sorry, mali, tao lang. Hindi po natin pwedeng sabihin ganun. Kasi ang kasalanan po, direktang rebellion yan sa Diyos. Hindi po pwede sabing mali lang. Rebellion yan. Pakisabi nga po sa katabi nyo, rebellion yan. At tulad po ng sinabi ko po kanina, yung galit po ng Diyos, hindi po siya galit na parang sa tao, na literal kami isang sasaktan. Literal kang
hahawakan. Makatarungan po ang galit ng Diyos, hindi po siya padalos-dalos tulad ng tao. Kaya kung papansinin po natin, meron po diyang verse ako nilagay, Romans 1 verse 24, 26, and 28. Meron po akong kilala, isang tatay, isang anak. Pumunta sila sa camp. May malaking bonfire. Ang sabi po ng tatay, anak, huwag kang lalapit sa apoy. Step forward. Sabi, anak, huwag kang lumapit sa apoy. Step forward ulit. Anak, huwag. Huwag kang lumapit sa apoy. Step forward. Anak, huwag kang lumapit sa apoy. Step forward. Step forward. Step forward. Wala na siyang narinig. Wala na siyang narinig sa tatay niya. Pinabayaan siya. Ibig sabihin po ba, pag pinabayaan, wala nang pake? Wala nang pakialam yung tatay? Ang ginawa lang ng tatay, hinayaan niya na maramdaman ng anak niya yung consequences ng lahat ng ginawa niya, lahat ng pag-forward niya. Kahit pinapaalalahanan pa siya nung una pa lang. Kaya pinabayaan na sila ng Diyos, verse 24. Dahil dito, pinabayaan na sila ng Diyos, Romans 1, verse 26. Dahil ayaw ng mga tao na intindihin at kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos, Romans 1, verse 28. Sakit 3 beses. Isang beses yan, masakit na eh. 3 beses pa. Galit ang Diyos. Sobrang galit. Umabot siya sa punto na pinabayaan niya ang mga tao. Alam niyo po, ang pinakamatinding parusa na pwede nating matanggap mula sa Diyos, hindi po yung bagyo, hindi po trahedya. Yung pabayaan ka ng Diyos, yun yung pinakamasakit na pwede mong makuha sa Kanya. Kaya alam niyo kapatid, kung umabot na kayo sa punto na hindi na kayo tinutuwid, wala nang nagko-correct sa inyo, na hindi nyo na naiisip yung mga kasalanan ginagawa nyo, normal na ang kasalanan na ginagawa natin, kabahan kayo. Kasi delikado na tayo pagka ganun. Wala nang nagpapaalala, wala nang konsensya. Kaya bakit? Bakit kaya nung nakita nila, alam nila na may Diyos, bakit kaya nung nakita nila na banal ang Diyos, pero anong ginawa ng mga hentil? Isinawalang bahala nilang kasalanan. Normal sa kanila ang magkasala. Kaya kung i-imagine natin sa hukuman, tanongin sa'yo, bakit? Bakit nung nakita mo na, nung narinig mo na, ginawa mo pa din? Ano po kayong mararamdaman natin? Bakit tinalikuran mo pa? Bakit tinalikuran mo pa ang katotohanan? Punta po tayo sa susunod na akusado. Kung yung una, yung mga taong humarap sa hukuman, yung mga taong isinawalang bahala ang kasalanan, punta po tayo ngayon sa mga moral at relihiyoso.
Punta tayo dun sa mga sinabi nilang, mabait naman ako eh. Palampasin nyo na. Di naman ako tulad nila, Lord eh. Nagsiserve naman ako. Tumutugtog naman ako, Lord. Kumakanta naman ako eh. Tumatayo naman ako eh. Mabait naman ako, mas mabait pa ako sa kanya eh. Di naman ako nagsisinungaling eh. Sabi lang ako totoo. At least hindi ako tulad ni ano. At least ako, sisimba ako. Sila hindi. At least ako, sumusunod ako sa batas trapiko. Sila hindi. Bait naman ako eh. Romans 2 verse 1. Sundan niyo lang po ako sa pagbabasa ng Bible. Sabi po dito ni Paul, kapatid, kung ginajudge mo yung iba, tapos ginagawa mo rin ang mga bagay na ginagawa nila, ginajudge mo na din ang sarili mo. Guilty ka at wala kang excuse kahit sino ka pa. So sa part po na ito, itinatago po ang kasalanan. Ayan. Romans 2 verse 1 to 3 verse 8. Sa talata po na ito, pinaliwanag or china-challenge ni Paul ang mga Hudyo. Kanina po ano yung mga nabanggit natin? Mga Hentil. Ngayon po mga Hudyo. Kung aalalahanin po natin yung context po ng Acts, yung dati, nung series po natin. Ang mga Hudyo, ang mga talagang pinili para magkaroon ng, ano yung hawak nila? Yung law, yung batas, mga hawak nila yan. Dito po sa context na to, makikita po natin na yung mga tao ay parang nagmamagaling at hindi nila nakikita ang sarili nilang kasalanan dahil iniisip nila na mas mabuti pa sila kaysa sa iba. Judger. Iniisip nila, okay na to. Bait naman ako eh. Pero hindi nila alam, yung puso nila, kahit sobrang bait mo tignan, kahit sobrang bait nila, postura pa lang nila, kung makikita nyo dati, kung mag-search kayo, mga postura nila, ang gaganda talaga. Pero, challenge sila ni Pablo eh. Kasi bulok ang puso nila. Kahit anong tago mo, kahit anong tago ko, anong tago nating lahat, bulok tayong lahat. Ayan, so makikita nyo po dito yung listahan din ng mga binanggit ni Pablo sa sitwasyon naman ng mga Hudyo. Pakibasa nga po yung kulay red. 1, 2, 3, go. So dito po, makikita po natin sa verse 29. Hindi po yan yung exact nandun, pero yung pagiging Hudyo po nung panahon na yon, labas lang. Tsaka, ang taas, nasa ere. Nasa ere sila. Hawak nila yung batas, tinitignan nila kayo, o ikaw nagnakaw ka, mali yan, sabi sa ganito. O nagsinungaling ka, mali yan, sabi sa ganito. O ikaw, mali yan, sabi dito. Pero sarili nila, hindi nila matignan. Wala nga silang salamin eh. Hindi nila makita yung sarili nila eh.
Alam nyo, kahit po sa panahon ngayon, nakakalungkot lang din po isipin na napakadaming mga moral na tao, napakadaming relihiyoso, napakadami. Pero napakadami po na kung ano yung kinaganda ng labas, kinabulok ng loob. Puro pakita, pakitang gilas. Pinakamahusay daw sila. Pinakamababait daw sila. Pinakamabait daw tayo. Pakisabi naman sa katabi mo, "Hoy, kalma mo. Tignan mo muna yung sarili mo. Tingin ka muna sa salamin." Sa totoo lang po kasi, ang mga tao napakadaming sinasabi. No? Sobrang dami. Minsan nga wala pang sa context eh. Kung makikita nyo nga po sa social media, may mga nag-aaway-aaway, Bible verse pa gamit eh. Pero wala sa context. Ginamit lang yung Bible. Masabi lang na, uy, tama ako, Bible ginamit ko. Madali pong manghusga. Sa totoo lang, sobrang dali. Tignan mo lang sa itsura, mahuhusgahan mo eh. Tignan nyo ako, mahuhusgahan nyo ako eh. Pero ang hirap sa atin, husgahan yung sarili natin, no? Ang hirap tignan ng sarili natin. So, ang ginagawa na lang, instead na tignan mo yung sarili mo, titignan mo yung iba para, uy, okay naman ako. Sila nga ganito eh, okay na ako dito. Pero nandun pa din yung kasalanan, tama po? Nandun pa din. Kahit tignan mo lahat ng tao, husgahan mo lahat. Nandyan pa din yung kasalanan mo eh. Di naman yan matatakpan kung paano mo sila husgahan. So, sa panahon po natin ngayon, sobrang dami pong batas na pinapairal po dito sa bansa natin. Minsan nga yung iba may checklist pa. Checklist ng batas. Out of 10. Lord, ito lang naman nagawa ko. Out of 10, isa lang. Pagbigyan mo na, isa lang naman eh. Sila nga 5, ako isa lang. Parang ganun. Parang ganun yung concept nun. Mas titignan mo yung iba kaysa tignan mo ang sarili mo. Saka, kung isipin po natin, no, dumating na po ba kayo sa punto na parang nakakita po kayo ng isang taong nakapatay? Kaya isang taong nahuling nagnakaw? Tapos sinabi mo sa sarili mo, at least ako, hindi ako nagnakaw, hindi ako pumatay katulad niyan. Pero kapatid, yung galit, yung hindi pagpapatawad, hindi paghingi ng tawad, hindi pagpapakumbaba, kasalanan pa din naman yun eh. At sa mata ng Diyos, ang kasalanan, pantay-pantay. Hindi yan tulad ng, siya nakapatay, ganito yan kalaki. Pero ito, nagnakaw lang ng ganito lang kaliit. Hindi siya ganon. Maliit o malaki, sa mata ng tao, pantay yan sa Diyos, kasalanan pa din yan. Kaya kung iisipin nyo po na mas banal kayo, mas mabait kayo, mas okay ako kaysa sa kanya, tingin kayo sa salamin. Baka madumi yung salamin nyo, di nyo makita sarili nyo. Pakipunasan. Alam niyo po, sa totoo lang, nung nagre-reflect po ako sa buhay ko, I'm 24 years old. Wow, ini-reveal yung age. I'm 24, bata pa po ako, sobrang bata ko pa. Pero napakadami ko nang nagagawang kasalanan. Tinignan ko yan, oh, kahit yung nandun sa kabila, halos mapuno ko eh. Pero ang tingin ko sa sarili ko dati,
Okay na ako, at least hindi naman ako ganito. Pero isa lang yun. Sa sobrang dami kong nagawa. Kaya ako po, hindi ako magmamalinis sa harapan nyo. Kinawaan lang po ako ng Diyos. Sobrang kinawaan lang ako ng Diyos. Marami po akong kasalanang tinago na ni-reveal ng Diyos habang inaaral ko to. Kaya sobrang bigat po sa akin habang nag-aaral ako. Kasi galit ang Diyos eh. Ibig sabihin, galit siya sa akin. Galit siya sa mga nagawa ko. Sana po ma-realize natin na ang sarili nating kabutihan hindi po panangga sa harap ng Diyos. Na kapag humarap na po tayo sa Kanya, hindi nyo pwede sabihin lahat ng ginawa nyo magaganda. Kasi lahat, patas ang Diyos eh, lahat nakikita niya. Simula na pinanganak ka hanggang sa mamatay ka, alam niya ang pinaggagawa mo. Masama man o hindi. Kaya hindi nyo pwede sabihin sa Kanya na, Lord, ito po yung mga ginawa ko. Presenta ko ng evidence sa inyo, magaganda po ang mga ginawa ko. Hindi. Kasi lahat tinitingnan niya, patas po ang Diyos. Hindi natin po pwedeng gawin na may kasalanan tayo, pero papatungan natin ng mga mabubuting gawa. Hindi po pwede yun. Ano po mangyayari sa kamatis? Bulok. Lagyan mo ng madaming bagong kamatis na magaganda. Ano mangyayari? Mabubulok. Ganun po ang mangyayari sa atin. The more na tinatabunan po natin yung kasalanan natin ng mga magagandang bagay, the more po tayong mabubulok. Kaya wag niyo po isipin na porket umaattend po tayo, nakikinig po tayo, nagsishare tayo ng salita ng Diyos, banal na tayo. Punta po tayo sa pangatlong akusado. Sa huling akusado. Sa pangatlong akusado po, ito na po ang buong sangkatauhan. Tingin ka sa harap mo. Tingin ka sa likod mo. Wow. Likod din, hindi taas. Tingin sa likod, tingin sa kaliwa. Tingin sa kanan. Ayan. Buong sangkatauhan. Wala ni isa po sa atin na makakalusot sa harap ng hukom. Lahat po tayo o lahat ng tao sa buong mundo ay bihag ng mga kasalanan natin. Sariling mga kasalanan. Hindi po natin pwede sabihin na pinagawa lang naman kasi sa akin to kaya ako nagkasala eh. Sarili mong kasalanan yan. Decision mo yan. Kaya sabi po sa Romans 3 verse 10, walang kahit isang matuwid. Samahan niyo po ako sa Romans 3 verse 9 to 20, inihahawa ang kasalanan. Nakita niyo po dyan, walang kahit isang matuwid. Kumbaga sa ruler, walang diretsyo. Walang perfect. In short. Dito po, pinakita po ni Pablo na walang sino man ang matuwid sa harap ng Diyos. Pinakita niya sa lahat ng tao, maging Hudyo man o Hentil, lahat po tayo ay nagkasala. Walang sino man ang makakatanggap ng kaligtasan at sa pamamagitan lang ng sariling lakas o kabutihan. Marami pong tao ngayon ang naniniwala pa din na kapag ka gumawa ka ng mabuti, mapupunta ka sa langit. Tama? Bisa nga sa funeral eh. Titignan yung nawala. Mabait naman yan si brother. Siguro sa langit mapunta yan. Pero sasabihin po namin sa inyo, sinasabi po ng Biblia at sinasabi ng Diyos na hindi po mapupunta ang isang tao porket mabait. Dahil wala po sa atin ni isa ang matuwid. Lahat po tayo may kabulukan, lahat po tayo may pagkakasala.
Romans 3 verse 16. Nasisira at nawawasak lahat ng dinadaanan nila. Kung mapapansin po ninyo, pag binasa niyo po yung Romans 3 verse 9 to 20, puro plural form po yan. Sila, nila, walang ikaw, ako. Tulad po nung sinabi ko sa inyo kanina, ang kasalanan mo, pwedeng maging kasalanan niya, maging kasalanan namin, at maging kasalanan ng anak mo, ng apo mo, ng asawa mo, ng karelasyon mo, ng girlfriend mo, ng boyfriend mo, ng asawa mo. At ang pinakamatindi po, ang sabi dyan, nasisira at nawawasak eh. Literal ba? Hindi lang yan literal. Kung hindi ka magdidesisyon ngayon na isuko ang lahat ng kasalanan mo sa Diyos, ipapasa mo yan sa susunod na henerasyon. Napatunayan na po yan sa Biblia. Kung sino ang puno, nagiging bunga. Kung hindi ka magdidesisyon na ilapit lahat yan sa Diyos, isuko ang buhay mo sa Diyos, anong mangyayari sa susunod na henerasyon mo? Hinahawa mo ang kasalanan sa kanila. Minsan paisipin po natin, sa mga nagda-drive, di ba, kapag nag-aral kayo ng traffic rules, pinapakita doon lahat ng mga dapat nyong gawin at hindi dapat gawin. Tama? May checklist pa yan. Perfect ko. Perfect. Checklist ko. Wala akong violation. Wala akong ginawang kasalanan. Okay na to. So, tingin mo sa sarili mo, perfect driver ka. Parang tayo din yan. Pag sinabi natin, Lord, wala naman akong ginawa sa 10 to. Perfect ko to. Okay, perfect ako. Maliligtas ako. Ganun po kasi yung nangyari sa mga Hudyo eh. Masyado silang nakafocus sa batas. Nasabi nila, sinusunod namin yung batas, kayo hindi. Kaya kami, ligtas kami. Kayo hindi. Pero sinasabi po sa atin dito na hindi po tayo maliligtas dahil sinunod niyo po yung batas. Pakisabi nga sa katabi mo, dahil sinusunod mo ang batas, hindi ka maliligtas. Sabi po sa Romans 3 verse 20, hindi nagiging matuwid sa harap ng Diyos ang kahit sino dahil sa pagsunod sa batas o law. Kasi ang ginagawa ng law, pinapaalam lang sa atin na nagkasala tayo. Hindi po ibig sabihin na nasusunod po natin ang 10 Commandments. Ligtas na tayo. Ang purpose po ng pagbanggit ng mga kasalanan, hindi para husgahan yung katabi mo. Hindi para husgahan yung mga taong pumapasok sa isip mo. Ang pinapatunayan po lang nito, walang sino man po sa atin, ako, ikaw, sila, lahat tayo, pinapatunayan lang po ng mga batas na walang ni isa sa atin ang nakasunod dito. Wala ni isa. Sa history po ng tao, kahit po ang pinakamabait na taong kilala mo, lahat yan, may mga nagawang mga pagkakamali. Pinapamukha lang po sa atin ng mga batas na walang sino man po sa atin ang kayang magligtas sa sarili natin. Lahat po tayo nasa kapangyarihan po ng kasalanan. Misa nga, paglabas mo pa dito, kahit dito, nagkakasala eh. Kaya di mo pa talagang pwedeng sabihin na, wala na, finish na, perfect na ako, sa langit ako punta.
Ngayon, balik po tayo sa korte. Hawak ng hukong mang martilyo sa harapan mo. Ibababa na yung martilyo. Ano kaya yung verdict sa'yo? Anong verdict sa akin? Anong verdict kaya sa kanila? Guilty or not? Guilty or not? Guilty. So ano na mangyayari? Wala namang ni isa sa atin ng perfect. Anong mangyayari? Huhusgahan na tayo ng guilty. Bababa na. Sabi ko po kanina, walang ni isa sa atin ang nakagawa po ng perfect checklist. Pero alam niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, may isang tao na nakagawa po nun. Isang tao. Siguro kilala niyo na sa iba kilala na ninyo kung sino siya. Pero ipapaalala ko po sa inyo na hindi po sapat na kilala niyo lang siya. Hindi po sapat na alam niyo lang yung pangalan niya. Alam niyo po, sobrang bait ng Diyos eh. Sobrang bait ng Diyos. Hindi pa po tayo hinahayaan na, o hindi na tayo pinapabayaan pa eh. Pakibasa nga po yung next na verse. Romans 2 verse 4. Hindi nyo ba alam na kaya sobrang bait ng Diyos sa inyo kasi gusto niyang magsisi kayo sa kasalanan nyo? Hindi po namin sinishare to sa inyo. Hindi po hinayaan ng Diyos na marinig nyo po ito na dahil ipaalala lang sa inyo na ang daming palang kasalanan. Hindi lang po yun. Nandito po kayo ngayon, naririnig nyo po ito dahil gusto ng Diyos na habang buhay po kayo at habang may tsansa po kayo, magsisi po kayo. Habang humihinga ka, habang bumubukas pa ang mata mo, sa kada umaga, magsisi tayo. At sabi ko po sa inyo, may isang tao nakagawa nun. Holy Week na po. Next week. Ipapaalala na naman po yung nangyari noong panahong yon. Pero sana dumating po tayo sa punto na hindi lang po natin sineselebrate yung Holy Week dahil holiday. Hindi po sana dumating sa punto na, uy, Holy Week na, swimming. May isang Diyos na bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao, perfect siya, wala siyang ginawang mali, pero ano pong ginawa sa kanya? Hinusgahan pa din siya. Pinatay pa din siya. Pinako pa din siya. Ganun po kalupit ang tao. Pero mas malupit po ang Diyos. Hindi na hinayaan na matapos lang dito. Nilibing siya, di ba? Naalala niyo yung malaking bato na bumukas? Pagpunta nila doon, wala na yung bangkay ni Jesus. Isa po yung patunay na hindi po natatapos ang lahat kapag namatay kayo. Pag namatay ako, hindi po matatapos ang Diyos doon. May buhay na walang hanggan po na nag-aantay po sa atin once na mawala yung katawang to. Yun po ang asamin natin. Yung magkaroon po ng buhay na walang hanggan na kasama ang Diyos. Kaya ngayon kapatid, kung may mga pinapaalala sa iyo ang Diyos sa sarili mo mismo, naaalala mo kung ano yung mga bagay na dapat sinusuko mo na, alalahanin nyo lang po yung mga bagay na yon habang naaalala nyo pa kasi baka mamaya maging normal yan
at pabayaan na lang kayo. Wag niyo pong hahayaan yun. Balik po tayo sa Romans 1 verse 17. Ito po yung verse na shinare last week. Ang tinuring ng Diyos na matuwid dahil sa faith ay mabubuhay. Kung mananampalataya po tayo sa Diyos, kung mananampalataya po tayo kay Jesus, magiging matuwid po tayo sa harapan ng Diyos. Hindi po sa gawa, hindi dahil mabait ka, hindi dahil sumusunod ka sa mga batas na binigay sa atin. Ituturing tayong matuwid dahil kay Kristo. Wala na pong iba. So kung haharap tayo sa korte, sasabihin po natin ang mga nagawa po natin o ipapakita sa atin yung mga nagawa po natin. Walang magtatanggol sa atin kung wala si Kristo sa buhay natin. Kaya huwag niyo pong hayaan na dumating po sa punto na ganon na walang ibang magtatanggol sa inyo, kundi sarili niyo lang. Sige po, lahat po tayo ay tumayo.